Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Malakas ang ulan at ang hangin ay humahampas sa bintana. Si Ella, isang grade 12 student, ay nakahiga na, pagod sa dami ng gawain sa school. 12:00 na ng gabi nang biglang tumundog ang kanyang cellphone. Pagmulat niya, nakita niyang may tawag mula sa hindi kilalang numero. Puro 666 ang nakalagay. Nagdadalawang isip siya, pero dahil baka emergency, sinagot niya. "Hello?" Mahina niyang sabi. Walang sumagot. Narinig lang niya ang mahina at basang tunog, parang may umaagos sa tubig at humahagulhol. Maya-maya, isang boses ng babae ang marahang nagsalita sa kabilang linya. "Tulungan mo ko. Nilalamig ako. Madilim dito." Napaupo si Ella sa kama. "Sino ka? Nasaan ka?" Walang sagot. Tanging tulo ng tubig at mahina niyang pag-iyak ang maririnig. Pinatay niya ang tawag. Akala niya tapos na, pero ilang sandali, muling tumunog ang cellphone, parehong numero. This time, hindi na niya sinagot, pero kahit nakasilent ang cellphone, patuloy pa rin itong nagbabibrate. Hanggang sa bigla ito kuminto at lumabas sa screen ng mensaheng, "Nandito ako sa labas." Dahan-dahan siyang tumingin sa bintana. Sa kabila ng ulan at dilim, may aninong babae. Basang-basa, nakatayo sa gitna ng kalsada, nakatingin diretso sa kanya. Napatili si Ella at itinakip ang kumot sa mukha niya. Ilang segundo, kumalma siya. Binuksan muli ang bintana pero wala ng tao. Kinabukasan, habang naglalakad siya papasok sa school, may mga pulis na may ilog malapit sa bahay nila. May bangkay ng babae raw na natagpuan, nalunod noong gabing malakas ang ulan. Nang makita ni Ella ang litrato, nanlamig siya. Ang babaeng nasa larawan, siya ang nakita niyang nakatayo sa labas kagabi. Simula ng gabing iyon, hindi na muling natahimik si Ella. Bawat gabi, tumatawag ang numerong 666 at bawat gabi, naririnig niya ang mga nakakatakot na boses sa tunog. Hindi niya alam kung paano ito titigil, pero alam niya kailangan niya gawin ang isang bagay. Isang gabi, nagpasya siyang puntahan ang bahay ng isang kaibigan na may kaalaman sa mga paranormal na aktibidad. Naikwento niya ang lahat ng nangyari at ang kaibigan niya ay nagbigay ng ilang payo. "Kailangan mong hanapin ang ugat ng problema, Ella," sabi ng kaibigan niya. "Baka may kinalaman ito sa bangkay ng babae na natagpuan sa ilog." Nagpasya si Ella na imbestigahan ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Nakita ang isang lumang bahay na malapit sa ilog at may kutob siyang may kinalaman ito sa mga kaibang pangyayari. Pumasok siya sa bahay at nakita niya ang isang lumang diary na may mga nakakatakot na mga pahina. Ayon sa diary, ang babae sa bangkay ay isang biktima ng isang sumpa na nagmula sa isang lumang ritual. Nalaman ni Ella na siya mismo ang susunod na biktima ng sumpa at kailangan niyang hanapin ang paraan upang ito ay matigil bago pa mahuli ang lahat. Habang binabasa niya ang diary, nakita niya ang isang pahina na may mga simbolo at mga salita na hindi niya maintindihan. Biglang may isang anino ang lumitaw sa likod niya. "Ella, kailangan mo umalis dito ngayon na," sabi ng anino. "Ngunit kailangan kong malaman ang totoo. Ngunit mapapahamak ka, Ella, kaya umalis ka dahil andito na siya. Umalis ka ngayon na, Ella." "Takbo na, Ella, bilisan mo."